Claim ko na talaga na siya ang asawa ko. Malakas ang pakiramdam ko na siya talaga ang Daryl ko. Masaya kami nagapunan bilang isang buong pamilya kahit na wala pang kasiguraduhan na buo kami. Sumapit ang gabi at kaming lima ang natulog dito sa silid namin. Nasa gitna ang tatlong bata. Malaki ang kama at maluwag pa kami. Good night, babies. Sabi ko sa tatlong bata at hinalikan ko silang lahat sa pisngi. Good night, mommy. Panabay na sabi nila. How about daddy? Kunwari nagtatampo na sabi ni Daryl. Good night, daddy. Sabay nilang yakap. Ako naman ay nakangiti lang sa kanila. Nauna na akong humiga. Siya naman ang nag-ayos sa kumot ng mga bata. Good night, babe. Sabi niya sa akin at hinalikan niya ako sa labi. Ngumiti lang ako sa kanya. Natulog ako ngayon na may ngiti sa labi. Mas mahalaga ang ngayon kaya susulitin ko muna. Bukas ay magbabago na ang lahat. Malalaman namin kung siya ba si Daryl o siya talaga si Nathan. Kahit alin man doon ay tatanggapin ko ng maluwag sa loob ko. Maaga akong gumising para magluto ng almusal namin. Habang abala ko sa paghahalo ng fried rice ay may biglang yumakap sa akin. Good morning, babe. Bulong sa akin ni Daryl. Good morning. Sagot ko sa kanya. Naramdaman ko na hinalikan niya ang leg ko kaya napangiti ako. Ang akala ko kasi behave siya kagabi pero humirit ng 2 rounds noong natulog na ang mga bata. Hindi rin talaga makatiis ang manong na ito. Bakit ang aga mong gumising? Tanong niya sa akin. Kasi po magluluto po ako ng breakfast. Sagot ko sa kanya. Ako na magluluto, babe. Alam ko na pagod ka pa. Sabi niya sa akin. Tayo na lang pong dalawa. Nakangiting sabi ko sa kanya. Okay, babe. Sagot niya sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Naging masaya ang simula ng araw ko kasama sila. Isang pamilya kasi ulit kaming kumain. Iba ang saya ko tuwing magkakasama kami. Larawan ng isang buong pamilya. Isang masayang pamilya. Kasalukuyan kaming bumabiyahe papunta sa ospital para tingnan ang resulta ng DNA test. Are you okay? Tanong niya sa akin. Kinakabahan ako. Sagot ko sa kanya dahil grabe ang nararamdaman kong kaba ngayon. Hindi ko kayang ipaliwanag. Me too. Sagot niya sa akin. Paano kung hindi ikaw si Daryl? Tanong ko sa kanya. Walang magbabago, babe. Sagot niya sa akin sabay halik sa kamay ko. Pero ayoko maging kabit. Ayoko maging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo. Malungkot na sabi ko sa kanya. Kahit na ang totoo ay nasira ko na ito. Just trust me. Sabi niya sa akin at hinalikan niya ulit ang kamay ko na hawak niya magmula pa kanina. Okay. Tanging sagot ko sa kanya. Ang bilis lang na naging biyahe namin. Hawak kamay kaming pumasok sa loob ng ospital at hinintay na tawagin kami. Nathan Lopez! Tawag sa kanya. Let's go, babe. Sabi niya sa akin. Naglakad kami at kinuhang envelope na may laman na resulta ng DNA test. Nilalamig ang mga paa at kamay ko. Sobrang kabado ako. Sa bahay na lang natin buksan. Sabi niya sa akin. Okay. Kabadong sagot ko sa kanya. Nagmaneho siyang pauwi sa bahay. Dumiretso kami sa kwarto at kami lang dalawa. Sinabihan niya ang kasambahay na wag munang kumatok at alagaan muna ang mga bata. Umupo ako sa kama habang siya na may nakatayo. Unti-unti niyang binuksan ang envelope at inilabas ang papel na may lamang resulta. Binasa niya ito habang ako'y nakatingin lang sa kanya. Wala akong makuhang sagot mula sa kanya dahil nakatulala lang ito ngayon. Anong nakalagay? Positive o negative? Tanong ko sa kanya. Mabilis itong lumapit sa akin at hinalikan ako sa labi. I love you, babe. Sabi niya sa akin. Daryl? Ikaw ba si Daryl? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Hinalikan niya ulit ako at naramdaman ko ang pagpatak ng mga luha niya. I miss you so much. Akala ko'y wala ka na. Mahal na mahal kita sobra, Daryl ko. Sabi ko sa kanya habang walang tigil sa pagpatak ang mga luha ko. Help me. Help me to remember everything. Tulungan mo ako, babe. Nakalimot man ang isip ko pero kilala ka ng puso ko. Mahal na mahal kita, babe. Bigyan mo ako ng oras na maalala ang lahat. Umiiyak na sabi niya sa akin. Oo. Oo, Daryl ko. Ipapaalala ko sa iyong lahat.
Si Jason, pwede ba natin siyang ipa-DNA test? Sa tingin ko kasi anak natin siya. Malakas ang pakiramdam ko na anak natin siya. 3 anak natin at ang sabi nila namatay ang isa kasi siya ang unang lumabas. Umiiyak na sabi ko, kapag may kinalaman dito sa Francine na ang totoong pangalan ay Max, magbabayad siya ng mahal sa mga ginawa niya sa pamilya natin. Galit na bulalas ni Daryl. Oo, magbabayad siya. Napakasama niya. Paano niya nagawa ang lahat na nito? Noon pa may baliw na siya sa'yo pero nasa si Aryan. Bakit nawawala siya? Tanong ko sa kanya. Sorry babe, hindi ko rin alam at hindi ko rin kilala ang Aryan na sinasabi mo. Anya sa akin. Niyakap niya ako ulit at hinalikan sa labi. Puntahan na natin mga anak natin. Yaya niya sa akin. Mauna ka na. Susunod ako. Sabi ko sa kanya. Okay, basta sumunod ka kaagad. Anya sa akin. Opo, susunod ako kaagad. Pagkalabas niya ay mabilis kong tinawagan si Mommy. Mommy, pwede po ba kayo maghapunan dito lahat? Kasama si Daddy, Dylan at Dayan. Pambungad na tanong ko kay Mommy. Hello anak. Okay, punta kami dyan. See you. Sagot sa akin ni Mommy sa kabilang linya. Thank you, Mom. Bye. Bye. Sagot naman niya sa akin. Pagkatapos ko makausap si Mommy, bumaba na ako para puntahan ang mag-ama ko na naglalaro ngayon. Daryl ko, pupunta dito sila Mommy. Pagbibigay alam ko sa kanya. Okay. Sagot niya sa akin habang nakangiti. Okay lang ba na ikaw na mag-alaga sa kanila? Mamimili lang ako ng mga kailangan ko para sa dinner mamaya. Pahayag ko sa kanya. Okay babe. Sagot niya sa akin. Sinama ko ang isa kong kasambahay para mamili sa palengke. Pagkatapos namin mamili ay bumalik din kami agad sa bahay. Habang papasok kami sa bahay, naririnig ko na umiiyak ang mga anak ko kaya mabilis akong tumakbong papasok sa loob ng bahay namin. Mommy! Mommy! Sigaw ni Jaisal nang makita niya ako. Nagulat ako dahil hawak siya ni Max na ngayon ay may baril itong hawak. Halatang wala ito sa kanyang sarili. Max, bitawan mo man ako! Sigaw ko sa kanya. Nandito na palang pinakamamahal mo, Daryl. Tumatawang saad niya. Nakita ko ang asawa ko na ngayon ay hawak ang 2 naming anak. Natatakot ako para kay Jaisal, pero hindi pwedeng saktan niyang anak ko. Kaya nag-iisip ako ng paraan kung paano ko makukuha sa kanya si Jaisal. Max, kung gusto mo ako na lang, huwag ang anak ko, please. Bitawan mo siya. Handa akong magmakaawa para sa anak ko. Paano kung gusto ko si Daryl? Ibibigay mo ba siya sa akin? Tanong niya sa akin. Bakit mo ginagawa to? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit pati ang anak ko? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Dahil inagaw mo sa akin si Daryl. Sa akin na sana siya pero simula na dumating ka, palagi na lang ikaw nakikita niya. Kahit na nagsasex kami noon, pangalan man tinatawag niya. Galit na anya sa akin habang nanlilisik ang mga mata niya. Ako naman palang kailangan mo. Ako naman palang may kasalanan sa'yo. Bakit kailangan mo pakidamay ang mga anak ko? Pakawalan mo na siya. Kung gusto mo na patayin na ako, gawin mo na. Walang kasalanan ng anak ko sa'yo. Hayaan mo ang mga anak ko at ang asawa ko. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Okay, mabilis naman akong kausap. Itinulak niya ang anak ko papunta kila Daryl. Mabilis na ibinigay ni Daryl ang mga anak namin kila Manang. Sasama ko sa iyo kung yan ang gusto mo. Sabi ng asawa ko kay Max. Daryl! Tawag ko sa kanya habang umiiling ako. Oh, how sweet naman. Paano kung kayo nilang 2 sabay kong burahin sa mundo? Parang baliw na tumatawa si Max habang nakatutok sa akin ang baril niya. Hindi namin inaasahan na kakalabitin niya ang gatilyo ng hawak niyang barila. Pero hindi ko inaasahan na iba ang matatamaan dahil... Dylan! Sigaw ko sa pangalan niya habang nakayakap ito sa akin. Mabilis na tumakbo palabas si Max. Natumba naman at nawala ng malay si Daryl. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung sino ang uunahin ko. Tulong! Tulungan niyo po kami! Daryl! Dylan! Dylan, bakit? Bakit mo ginawa
yun? Tanong ko sa kanya habang humahaguluhol. Ngumiti lang ito sa akin at ipinikit ang mga mata niya. Dylan! Daryl! Mabilis naming isinugod sa ospital si Daryl at Dylan. Wala akong tigil sa pag-iyak. Natatakot ako para sa asawa ko at lalo na kay Dylan. Mommy! Umiiyak na sabi ko kay mommy. Kahit siya hindi tumitigil sa pag-iyak. Nandito kami ngayon sa labas ng emergency room. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nangihina ang mga tuhod ko kaya nakaupo na ako sa sahig. Hindi ako titigil hanggat hindi nahuhuli ang Max na yan. Galit na sabi ni mommy. Napakawalang hiya niya. Nagdusa tayo at nalungkot sa pagkawala ng anak ko pero itinago lang pala niya. Dagdag pa nito, niyakap ako ni mommy. Noon at ngayon ay karamay pa rin namin ang isa't isa. Tumagal ng halos 2 oras ang operasyon kay Dylan. Pagkalabas ng doktor ay agad kami lumapit sa kanya. Successful pong operation. Hintayin na lang natin na gumising siya at medyo matatagalan ang recovery niya. Saad sa amin ng doktor. Ang asawa ko? Ano palagay ng asawa ko? Umiiyak na tanong ko sa doktor. Ang asawa mo'y kasalukuyang comatose. Hindi ko alam kung kailan siya magigising pero we're hoping na mabilis ang magiging recovery niya. Thank you, Doc. Pasasalamat ko dito. Ang sakit na ng mata ko sa kakaiyak. Bakit kailangan pansabay na mangyari ito? Parang hindi ko na kaya ngayon. Ang hirap tanggapin na ako ang dahilan ng lahat ng paghihirap nila. Hindi ako manihid para hindi maramdaman ang pagmamahal sa akin ni Dylan pero mas mahal ko ang asawa ko. Sana ako na lang natamaan. Mas matatanggap ko pa kung ako na lang at hindi sila. Si Max, napakawalang hiya niya. Sa akin siya galit pero bakit dinadamay pa niya ang mga mahal ko sa buhay? Hindi pa ba sapat sa kanya ang mga taon na inalayo niya sa akin ng asawa ko? Anak, magpahinga ka muna. Sabi sa akin ni mommy. Okay lang po ako, Mami. Kayo po magpahinga na muna. Sabi ko sa kanya. Matanda na si mommy at kailangan niya ng pahinga. Sige anak, babalik kami dito bukas. Sige po. Sagot ko sa kanya. Malalim na ang gabi pero ang mga luha ko hindi pa rin tumitigil. Nagpaalam ako kung pwede ko bang bisitahin ang asawa ko at pinayagan naman nila ako. Hindi ko gusto na makita siya sa ganitong kalagayan. Hindi ko kaya. Nadudurog ang puso ko. Daryl ko, gumising ka na, please. Mas okay na wala kang alaala kaysa ganito na natutulog ka lang. Mahal na mahal kita. Umiiyak na kausap ko sa kanya. Hinawakan ko siya at ilang sandali lang ay biglang gumalaw ang daliri niya sa kamay. Daryl! Tawag ko sa kanya. Mabilis kong pinindot ang button doon para tawagin ang doktor. Ilang sandali lang ay dumating na sila. Nakatayo lang ako sa gilid habang pinapanood ko sila na chinecheck ang asawa ko. Thank you, Lord. Pasasalamat ko sa Panginoon dahil hindi niya pinabayaan ang asawa ko. Lumabas muna ako saglit para tawagan sila mommy. At ang sabi nila ay pupunta sila dito para makita si Daryl. Bumalik ako sa silid na inukupan namin. Pagpasok ay nakaupo na ito sa kama. Daryl, tawag ko sa kanya habang papalapit ako sa kanya. Nakatingin lang ito sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. How are you? Tanong niya sa akin. Ako si Sasha. Ang asawa mo. Pakilala ko sa kanya sabay bitaw sa pagkakayakap ko sa kanya. How come na naging asawa kita? Si Orion ang girlfriend ko. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kanya. Biglang dumating na sila mom. Daryl, anak ko. Umiiyak si mommy habang yakap si Daryl. Mom, she said that she's my wife. Tanong ni Daryl kay mommy. Yes, anak. Siya ang asawa mo at may mga anak na kayo. Sagot naman ni mommy sa kanya. Really, Mom? Parang hindi naniniwala na tanong nito. Kapag maalala mo na lahat, sigurado kong hindi ka na naman ihiwalay sa asawa mo. Nakangiting sabi ni mommy. Yumuko na lang ako dahil nahiya akong bigla. Tama si mommy. Sobrang clingy niya sa akin. Kung pwede lang niya akong ibulsay, malamang doon ako na malagi. Masyado rin kasi talaga itong seloso. Lumabas na lang muna ako saglit para puntahan si Dylan. Nalaman ko kasi nagising na ito.
Madaling araw na kaya tahimik na ang hallway pero pagpasok ko'y nagulat ako dahil nagbabangayan si Dylan at si Ate Maxine. Ang dati kong nurse. Dito na kasi ulit ito nagtatrabaho. Bakit ba ikaw nagbabantay sa akin? Naiiritang tanong ni Dylan kay ate. Hindi nila ako napansin dahil abala sila sa pag-aaway nila. Tahimik lang din ako habang pinapanood sila. Pasalamat ka nga dahil ako pa ang mag-aalaga sa'yo. Napaka-arte mo. Hindi ka pogi kaya huwag kang feeling. Naiinis na bulalas ni ate. Alam ko naman na gustong-gusto mo ako. Kala mo siguro hindi ko naaalala na ikaw ang kasama ko noong nakaraang gabi. Nagulat naman ako sa narinig ko. Bahala ka nga dyan. Sasha? Nagulat ito nang makita ako. Nandito lang ako para kumustahin siya ate. Sige, alis na ako. Mukhang okay na naman na siya. Nahihiyang sabi ko at mabilis na lumabas sa silid niya. Wait! Rinig kong tawag sa akin ni Dylan pero hindi ko siya pinansin. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti. Mukhang bagay naman silang dalawa. Sana nga'y bigyan ni Lord si Dylan ng babae na nararapat sa kanya. Kasi deserve din niyang mahalin. Mabait siya at maaasahan kaya swerte ang babaeng bibihag sa puso niya. Pagbalik ko ay gising pa din si Daryl. Gising na ba si Dylan anak? Tanong sa akin ni Mommy. Opo Mommy. Nakangiting sagot ko. Kala ko ba asawa kita? Bakit hindi mo ko inaalagaan? Biglang tanong sa akin ni Daryl. Pinuntahan ko lang sa kabilang kapatid mo. Sagot ko sa kanya. Asik nito sa akin. Napalunok na lang ako sa pagiging suplado nito. Dahil sa inis ko'y inirapan ko siya. Hindi ko alam pero nakita ko itong umiti. Pero bigla ding naging seryoso ulit ang mukha niya. Umupo na lang ako sa may couch. Lumabas na rin kasi sila Mommy para puntahan si Dylan. Bakit ka nandyan? Dapat inaalagaan mo ako. Sabi niya sa akin habang suplado pa rin ang paraan ng pakikitungo niya sa akin. Tumayo naman ako para lumapit sa kanya. Doon na ako umupo sa tabi niya. Sa totoo lang inaantok na talaga ako. Simula mamaya, ipaalala mo sa akin ang lahat para mabilis kitang maalala ha. Nakangising sabi niya sa akin. Oo na, patulugin mo naman muna ako dahil inaantok na talaga ako. Wala ka man lang bang more night kiss dyan? Tanong niya sa akin. Kailangan pa ba yun? Saka mo na lang ako halikan kapag naalala mo na ako. Sabi ko sa kanya at ipinikit ko na ang mga mata ko. Hinayaan ko na lang siya. Ang suplado kasi. Kung sabagay hindi siya si Daryl kung hindi siya terror. Ang galing ni God kasi hindi niya pinabayaan pamilya ko. Mabuti at ligtas na silang pareho. Hindi ko alam kung ilang oras ang tulog ko pero nagising ako dahil may nararamdaman akong kumakain sa bibig ko. Nung idilat ko ang mata ko, ay mukha ni Daryl ang bumungad sa akin. Anong ginagawa mo? Sabi ko sa iyo, walang halik kapag hindi mo ako naaalala. Naiinis na saad ko sa kanya. Tanikman ko lang naman. Wala naman sigurong masama doon, di ba? Sagot niya sa akin na ikinatulala ko sa pagkabigla. Tikim? Wala sa sariling bulalas ko dahil hindi ako makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Mabilis ko siyang hinampas dahil kung ano-ano kasi lumalabas sa bibig niya. Sira ulo ka, dyan ka na nga. Naiinis na sabi ko bago ako pumasok sa banyo. Bala ko maghilamos ng mukha ko. Paglabas ko'y nakaupo ito sa kama niya. Tumingin ito sa akin kaya inirapan ko siya. Kung suplado siya, magbabalditan na rin ako sa kanya. Uuwi na ba tayo ngayon? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa alam. Itatanong ko pa sa doktor mo. Nakakatakot naman kasi nangyari kahapon sa'yo. Nawalan ka ng malay pagkatapos na koma ka. Nang nagising ka naman, ang sigla mo na kaagad. Sagot ko sa kanya. Magaling kasing nurse ko. Nakangiting sabi niya sa akin. Sinong nurse? Magaling pala. Okay. Sabi ko sabay naglakad akong palabas ng silid niya. Narinig ko na tinawag niya ako pero hindi ko siya pinansin. Nakakainis lang dahil pinupuri niya iyon samantalang ako ang asawa niya. Pumara ako ng taxi at umuwi sa bahay. Naiinis ako na nagsaselos. Pagkarating ko sinalubong ako ng mahigpit na yakap ng 3 kong anak. Mommy, how's daddy? Tanong sa akin ni Jason. Okay lang po ang daddy niyo. Jason, are you okay? Sorry anak. Umiiyak na sabi ko sa kanya. I'm okay mommy, huwag na po kayong umiyak. Umiiyak na sabi ng anak ko. Niyakap ko silang 3. Inasikaso ko sila bago ako bumalik ulit sa ospital. Una kong pinuntahan si Dylan. Pagdating ko'y nagbabangayan na naman sila ni Ate Maxine kaya natatawa na lang ako sa kanila. Gumatok ako sa pintuan para kunin ang atensyon nila. Dylan,
Maraming salamat. Pasasalamat ko sa kanya. Can I ask you a favor? Tanong niya sa akin. Ano yun? Tanong ko naman sa kanya. Can I hug you? Hindi na ako sumagot at niyakap ko siya kaagad. Buong puso akong yumakap sa kanya. Yakap ng pasasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa akin, sa amin ng mga anak ko. Sorry, bulong ko sa kanya. I understand. Maging masaya kayo ni Kuya. Choice ko naman to. Don't worry about me. Magiging okay din ako. Sa tingin ko'y nakita ko na ang para sa akin. Bulong din niya sa tenga ko. Thank you sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Mahal ka namin ng mga pamangkin mo. Naiiyak na sabi ko sa kanya at hinalikan ko siya sa pisngi. Napabitaw akong bigla dahil biglang kumalabog na malakas ang pintuan. Nakita kong lumabas ang asawa ko. Sige na, sundan mo na yun. Malamang nagselos na yun sa akin. Nakangiting sabi niya sa akin. Ate Maxine, ikaw na bahala sa kanya ha. Nakangiting sabi ko. I don't need her. Suplado mo sabi ni Dylan. Naalala ko tuloy ang asawa ko sa kanya kaya napangiti na lang ako. Mabilis kong sunundan ang asawa ko. Pagpasok ko'y nakatingin ito sa labas ng bintana. Tumikim ako para kunin ang atensyon niya pero hindi ito lumingon sa akin. Nagugutom ka na ba? Tanong ko sa kanya. Hindi man lang niya ako pinansin. Nagsaselos ka ba? Tanong ko sa kanya. Bakit naman ako magsaselos? Hindi ko nga maalala na may asawa ko eh. Sagot niya sa akin. Natahimik ako sa sinabi niya. Mas masakit pa itong sinabi niya kaysa kanina sa nurse na magaling mag-alaga sa kanya. Pinunasan ko ang luha na pumatak sa mga mata ko. Sige, lalabas na lang muna ako. Paalam ko sa kanya at pinilit kong hindi pumiyok. Nagsimula na akong maglakad pero bigla niya akong hinilat niyakap. Doon na bumuhos ang mga luha ko. Hindi lang simpleng iyak kundi humagulhol na ako. Pakiramdam ko kasi hindi naman niya ako kailangan sa buhay niya. Iniintindi ko naman siya pero bakit parang kulang pa rin? Gusto ko sabihin sa kanya kung bakit ko niyakap si Dylan. Hindi ito nagsasalita at niyakap lang niya ako. Lalabas na muna ako. Tatawagin ko na lang yung nurse na magaling na mag-alaga sa'yo. Sabi ko sa kanya. Sige. Sagot niya sa akin. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya pero nagulat ako na bigla niyang sakupin ang labi ko. Banayan at puno ng pag-iingat. Tinugon ko ito ng buong puso. Na maghiwalay ang mga labi namin ay pinagdikit niya ang mga noon namin. I'm sorry. Sabi niya sa akin. Naiintindihan ko. Alam ko mahirap paniwalaan na ako naging asawa mo. Ang layo ko kay Aryan. Maganda siya. Mayaman at lahat niya yata ay nasa... Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil hinalikan na naman niya ako. Naniniwala ako na hindi man kita naaalala pero alam ko na ikaw ang asawa ko. Tulungan mo akong maalala ang lahat. Sabi niya. Paano ko ipapaalala sa iyo kung may gusto ko sa nurse mo? Naiinis na sabi ko sa kanya. Tumawa ito ng malakas. Are you jealous? Tanong niya sa akin. Inirapan ko siya dahil nagsiselos naman talaga ako sa kanya. Napakababaero mo pa din. Buisit ka. Hinampas ko siya. Simula na makilala kita, good boy na. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Siguro naman naging good boy ako, diba? Tanong niya sa akin. Malay ko, ikaw nakakaalam kung talaga bang nagbago ka. Mataray na sabi ko sa kanya. Huwag ka na magselos. Ikaw ang nurse na sinasabi ko. Patikim nga ulit ng labi mo. Sabi niya sa akin. Ibabawal kang umalik sa akin. Saka na kapag naalala mo na ako. Babe, huwag naman ganyan. Kahit 3 times a day, okay lang sa akin. Basta may kiss. Anya sa akin. Pinapapak mo nga ako kahit tulog ako. Sangal ko sa kanya. Napapaisip ako ngayon kung bakit kita nagustuhan. Ang alam ko, gusto ko yung mga babaeng mahinihin. Sabi niya sa akin. Mahinihin naman po ako. Kaya alam, people change. Pinanliitan ko siya ng mata. Paano ba tayo nagkakilala? Tanong niya sa akin. Nagkakilala lang naman tayo dahil maid niyo ako. At alam ko na nailab ka kaagad sa manang nakatulad ko. Manang? Nakakunot ang noo na sabi niya sa akin. Opo, mana ako manamit at sinamantala mo ang kainosentihan ko. Sabi ko sa kanya. Nakita kong tumaas ang sulok ng bibig niya.
Pwede kang tumawa. Huwag mo nang pigilan. Mataray na sabi ko. At hindi ako nagkamali dahil tumawa nga talaga ito. Sige, kakabagin ka, kakatawa mo dyan, Manong. Automatic naman tumigil siya dahil sa pagtawag ko sa kanyang Manong. Lumapit ito at hinapit ang bewang ko. Sobrang ganda mo, kaya siguro nailab ako sa'yo. Mahinang sabi niya. Opo, sa sobrang ganda ko, inaraw-araw mo ako, Prof. Sagot ko sa kanya. Pwede rin ba natin gawin yun araw-araw? Tanong niya sa akin. Hindi, saka na kapag naalala mo na ako. Sabi ko sa kanya. Pero nag-cheat ka. Biglang sabi niya sa akin. Hindi ako nag-cheat sa'yo. Kaagad na depensa ko sa sarili ko. Nag-cheat ka. At Nathan ang pangalan ng lalaki. Anya sa akin. Tumawa naman ako sa sinabi niya. Iisa lang naman kayo. Sagot ko sa kanya. Pero nag-cheat ka pa rin. Sabi niya ulit. Kung kasing gwapo mo at kasing yummy, talaga mag-cheat ako. Pabirong sabi ko sa kanya. Babe, tawag niya sa akin. Sagot ko sa kanya dahil bigla niyang hinawakan ng isang dibdib ko. I love you. Bulong niya sa tenga ko. Naalala mo na ba ako? Tanong ko sa kanya. Hindi pa. Pero gusto ko lang kitang sabihan ng I love you. Sagot niya sa akin. Mahal din kita, Daryl ko. Nakangiting sabi ko sa kanya. Niyakap niya ako at ganun din ako sa kanya. Ngayong araw din ay umuwi kami sa bahay namin dahil pwede na siyang lumabas. Si Dylan ay mananatili pa doon ng 1 linggo. Pagpasok pa lang namin ay sinalubong na siya kaagad ng mga bata. Napangiti na lang ako dahil parang wala namang nagbago sa kanya. Nagugulat na lang ako dahil bigla na lang niya akong niyayakap. Kapag tinatanong ko ang laging sagot niya. Gusto lang daw niya akong lambingin kahit hindi pa niya ako naalala. Malakas din talaga ang sapak niya. Kahit ako sinasabi ko na bawal niya akong halikan pero bumibigay din ako kapag nagsisimula na ito. Mula noon hanggang ngayon ay marupok pa rin talaga ako pagdating sa kanya. Kagaya ngayon, sabay kaming naligo sa bathtub pero as usual, hindi lang ligo ang ginawa namin. Ang karupukan ko sa Manong na ito ay walang hangganan. Dumaan ang mga araw at hindi pa rin nakakaalala si Daryl. Pero kahit ganoon ay malambing pa rin siya at naging masaya ang bahay namin. Nakikipaglaro kasi siya palagi sa mga anak niya at syempre sa akin din. Naging buo ang pamilya na matagal ko nang pinapangarap. Papasok na ako sa office. Paalam ko sa kanya. Babe, bakit nagtatrabaho ka pa rin kay Dylan? Tanong nito sa akin habang nakanguso. Alam ko na nagsisalos na naman ito kaya nagpapalambing. Wala pa siyang secretary kaya hindi ko maiwan ang trabaho ko at nagpapagaling pa ang kapatid mo. Sagot ko sa kanya. Sasama ko sa'yo. Anya sa akin at pumasok sa walk-in closet namin. Umupo na lang ako sa kama habang hinihintay ko siya. Ilang sandali pa ay lumabas na ito. Let's go. Yaya niya sa akin. Umaba kami habang nakahawak ang kamay niya sa bewang ko. Hindi ko alam pero bigla na lang akong nainis sa kanya. Huwag kang panihawak sa akin. Naiinis na bulalas ko sa kanya. Babe, may problema ba? Tanong niya sa akin. Wala. Asik ko sa kanya. Narinig ko itong napabuntong hininga at naunang bumaba sa akin. Parang naiiyak ako pero hindi ko ipinapahalata sa kanya. Nagulat na lang ako paglabas ko sa pintuan ay paalis na ang kotse niya. Hindi man lang ako hinintay. Nasaktan ako kaya pumasok na lang akong pabalik sa loob ng bahay. Umakyat ako sa silid namin at naglock ng room. Nagbihis ako ng pambahay at humiga sa kama namin. Sobrang nasaktan at naiinis ako pero wala din naman akong masisisi. Nag-text na lang ako kay Dylan na hindi ako papasok. Pinikit ko na lang ang mga mata ko dahil inaantok ako. Nakatulog ako. Nagising lang ako sa ingay ng phone ko. Hello? Sagot ko sa phone ko. Hello, Frenny? Nahanap na pala si Miss Aryan? Rinig ko sabi ni G sa akin. Talaga? Saan? Tanong ko sa kanya. Sa TV. Sagot niya sa akin. Sige, manunood ako. Bye. Saad ko sa kanya. Pagkababa ko sa tawag ay binuksan ko kaagad ang TV. Bumuhos ang luha ko dahil nasa TV ang asawa ko at kayakap niya si Aryan. Minsan napapatunong na lang ako. Mahirap pa talagang maalala ko ng puso niya o ng isipan niya. Nasaktan ako at nagsaselos. Kaya ba nagmamadali ito dahil alam niyang nahanap na ito? Gustuhin ko bang alamin ang buong detalye sa pagkawala niya ay hindi ko na ginawa. Pinatay ko kagad ang TV dahil hindi ko makayanan ang nakikita ko.
Bumaba na lang ako para ipaganda ng merienda ang mga bata. Sumapit na ang gabi pero hindi pa rin ito umuuwi. Siguro si Aryan talaga ang mahal niya. Kasi mas naaalala pa niya ito kaysa sa akin na asawa niya. Hindi man lang siya tumawag o nag-text sa akin. Ngayon ko naisip na baka init na lang ng katawan ang nararamdaman niya para sa akin. Pinatulog ko na ang mga bata. Pumasok ako sa silid namin. Binuksan ko ang dati kong phone. Tinignan ko ang mga pictures namin noon. Ang mga panahon na masaya pa kami at walang halos na problema. Buhay nga siya ngayon pero nasasaktan naman ako. Hindi ko alam pero naging emosyonal na naman ako. Tinago ko na lang ang luma kong phone at tumiga na ako para matulog. Alam ko naman na hindi ito uuwi at kung uuwi man siya, malamang hindi siya tutuloy dito sa kwarto namin. Maaga ako nagising at pumasok sa office. Tama nga ako dahil walang Daryl na tumabi sa akin. Naging abala ako sa pag-aayos ng mga files. Maaga ako umuwi pero sana pala'y hindi na lang ako umuwi. Kasama kasi ni Daryl si Aryan at masaya silang nagtatawanan. Kasama ng mga bata. Tumayo si Aryan para salubungin ako.